A day in my life as a Pilipina na nakaasawa ng AFAM upang makaahon sa kahirapan. Yan yung mga linya ng mga taong hirap makahanap ng sariling AFAM. Ito na nga mga kabsat, mga 3:30 AM ginising na ako ng asawa ko upang makapaghanda na ako ng babaunin ko para sa aking clinical days. Nagluto nga pala ako ng pancit para hindi siya mahirap mapanis. As usual, every morning nagche-check ako ng aking email baka kasi may mga pagbabago sa aking schedule. At simula nung nasa US na ako mga kabsat, hindi na ako naliligo ng umaga kasi wala naman tayong anglit. Pero gabi-gabi ako naliligo at kinabukasan maghihilamos na lang at ready to go. Gawa ng malamig na panahon ngayon, para sa akin, napakahirap maligo sa akin sa umaga. Kaya I decided na maligo na lang ng gabi. Bale, 6 AM nga pala ng umaga yung pasok namin. Saka sapat na yung isang 1 hour to prepare myself. So if you notice mga kabsat, I'm wearing scrub. Yes, nag-aaral po ako bilang isang nursing aide dito sa Amerika. At syempre, ang asawa ko ang nagpapaaral sa akin. At the same time, siya lahat ang nagsusustain ng mga needs ko. Sa mga nagtatanong kung anong ginagamit ko sa mukha, so isang brand lang palang ginagamit ko ay ito yung CC Milano ng Japan product. So ang CC Milano ay mayaman pala sa vitamin C tulad ng mga gamit kong facial foam, toner, serum, at sunblock. At sa umaga, napaka-dry nga pala ng lips ko. Kaya gumagamit na ako ng lip balm. Kaya hindi na ako gumagamit ng kung anong lipstick para hindi magbalat-balat at magbitak-bitak yung aking bibig. So, dahil nga napakadami nating mga baby hair, every time na tinatalian ko yung buhok ko, so, ang ganda nga itong ginagamit kong SNTX Hair Wax. Hindi sa ganong katigas, but I make sure na it help you to compile your hair together talaga. So, napakaganda niyang gamitin. Anyway, napakalamig nga pala dito sa US, kaya gumamit ako ng heated thermal na white. So, hindi nga pala kasi allowed ang mag-jacket dito during wearing your uniform, kaya it's better to wearing a heat thermal. Maybe sa ibang mga facilities, hospital, or clinic is allowed, but sa amin hindi, kaya yan. And of course, I'm wearing the shoes na binili ni Dad na binigay sa akin nung bago pa lang ako dito. Nang mga oras na pala yan, ay pumasok na rin pala ang husband ko sa kanyang work. Madalas kasi madaling araw ang kanyang pasok. At pagkatapos ko na palang magayat, ay niready ko na pala yung babaunin ko at dinamihan ko pala ng luto ng pansit para may makain ng husband ko sa tanghali pag uwi niya. Nag-decide din ako na huwag na ako magbaon ng soda kasi sobrang lumalaki talaga yung tiyan ko lately. Kasi feeling ko lagi akong bloated sa mga soft drinks, at mga soda at mga juices. Kaya I decided na mag lemon water na lang ako today. Feeling ko kasi simula nung dumating ako dito, nagigain ako ng weight kasi lahat ng pagkain dito ay napakadaming sugar. Kaya feeling ko talaga tataba ako ng tataba kung hindi ko ikokontrol ang sarili ko. At ayan na mga kabsat, yung Tupperware ay nilagay ko pa rin sa plastic just to make sure na hindi sila magtapon sa loob ng bag ko kahit dry yung pansit. Nung ma-ready ko na pala yung mga gamit ko, dino-double check ko talaga yung mga kabsat kung sure talaga kung andyan lahat kasi ayoko talagang may nakakalimutan ako. So, dinala ko pa rin yung stethoscope at BP ko upang just in case na gagamitin namin. At nung mga oras ng mga kabsat, ay ready na rin pala si Dad para ihatid ako. Ayan, at sinuot ko na rin ang aking makapal na jacket kasi napakalamig sa umaga. At kahit naman pala hindi umaga ay malamig dito kasi nga dahil sa gawa ng winter. At ayun nga mga kabsat, si Dad palang naghatid sa akin yung tatay ng asawa ko. Gawa ng asawa ko ay nasa work na. So 5:15 AM ay umalis na pala kami kasi it's take 20 minutes to get there sa facilities. Medyo naaliw nga ako mga kabsat kasi nalaman ko malapit lang pala kami sa Las Vegas. So ito nga pala yung facilities na kung saan magja-job training ako. So at the same time, hindi na nga Pasko pero napakadaming Christmas light kaya feeling ko Paskong Pasko pa rin dito. So, mga 6 AM nga pala ay nag-start na pa kami. Napakalaki ng building. So, bawal nga pala ang mag-video dito. Kaya, during lunchtime, doon lang ako nakapag-video. So, mga 2:30, tapos na pala ang duty ko. At during that time, kinakausap pa rin ako ng isang pasyente. I'm waiting for my husband. At, ayan mga kabsat, nasundo na rin ako ng asawa ko. At dumiretso na kami para mag-market.